Mahigit 20 Pinay na tila preso ngayon sa Kuta Kinabalu, Malaysia ang nananawagan sa pamahalaan para mailigtas sila sa kanilang mga amo. Paano ba naman? Imbis na waitress, ginawa raw silang prostitute. Napasok ng News 5 ang pinagdalhan sa mga babae. Narito po ang unang bahagi ng aming eksklusibong report. Isang sumbong ang inilapit sa News 5 ukol sa mga Pinay na sapilitang ibinubugaw daw sa isang hotel sa Kuta Kinabalu, Malaysia. Swerteng nakatakas si alias Ana at ikunento sa amin ang racket ng kanyang amo. Kahit sabihin daw nila na masakit nila, talaga pinagtatrabaho pa rin sila. Agad kami nagpunta sa Kuta Kinabalu, Malaysia para magsagawa ng sariling investigasyon. Bit-bit ang aming surveillance camera na tuntun namin ang pinagdalhan sa mga Pinay. Nagpanggap kaming customer. Nakuna namin ang mga bugaw at nakausap namin ang Pinay na si Marie. Umiiyak at humihingi ng tulong para makabalik na sa Pilipinas. Higit 20 Pinay raw sila doon, karamihan 20 anyos. Gusto ko nang umuwi. Maligtas yung mga kaibigan ko. Kwento pa ni Marie, sa Zamboanga City sila ni-recruit ng isang alias Gemma para maging waitress sa Malaysia at magkaroon ng magandang kita. Pero press release lang pala ito. Yung sino-sinong nag-ano sa akin, gumagalaw. Hindi ko naman gisnos dito eh. Agad namin inilapit ang kaso sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia na nakipag-ugnayan naman sa mga pulis ng Kuta Kinabalu. Ipinanood namin sa kanilang aming video footage. Sinamahan din namin silang mag-surveillance. Pero nang balikan namin ang lugar, naglahong parang bula ang mga Pinay prosti at bugaw. Walang magawang Embahada ng Pilipinas kundi magantay kung kailan aaksyon ang gobyerno ng Malaysia. Ang masakit pa, mismong kababayan pa raw natin ang nagtutulak sa mga Pinay para malubog sila sa putikan. Ang nag-recruit rin sa kanila ay mga kapwa natin Pilipino, kuminsan nga mga kamag-anak pa. Isang successful rescue operation ang inaasahan, subalit nauwi sa wala. Ang tanong ngayon, sino ang nagtimbre sa mga sindikato na may hawak ng mga kababaihan? Hindi tuloy mawaglit sa aming isipan ang mga haka-haka ng mga kababayan natin dito sa Malaysia na ang mga pulis daw dito ay pasok sa lahat ng iligal. Erwin Tulfo, News 5, Kuta Kinabalu, Malaysia. Abangan po bukas kung bakit numero 1 supplier daw ng prosti at maging ng droga sa Kuta Kinabalu, Malaysia ang ating bayan. Umani ng batikos mula sa mga netizen na ang isang litratong nakunan sa Pampanga kung saan isang babaeng naka-shorts ang nag-post sa cruise nitong Holy Week. Pati ang mismong gumawa ng cruise, masama rin daw ang loob. Ikwento mo, Beverly Natividad. Isa ito sa mga litratong kumuha ng atensyon sa social media tulad ng Facebook at Twitter nitong Holy Week. Isang babaeng nakapost sa cruise sa harap ng mga kapwa turista. Kuha ito ng photo hobbyist na si Michael Domingo nung Biyernes Santo sa Barangay Lourdes sa Pampanga kung saan may ginaganap na senakulo. No pun intended, hindi ko sila gustong ipahiya or what. I just saw a scene na hindi, for my taste, it's unacceptable. Hindi lang ang babae ang may litrato, may kuha rin siya ng ibang turistang umakyat sa cruise at iba pang eksena ng Semana Santa. Pero nang i-post na ni Michael ang mga litrato sa Facebook account niya nitong linggo, mabilis na umani ng reaksyon ng litrato ng babae. May mga nagalit, meron ding nagsabi na peke ang larawan. Sa Barangay Lourdes na tsempohan ng News 5 na binabaklas na ang mga krus na ginamit nung Biyernes Santo. At ang mismong gumawa ng krus sa litrato, di nagustuhan ang pag-post na ito ng babae. Hindi po galing sa amin yun, hindi namin alam na ganun gagawin yun. Binatikos din ni retired Archbishop Oscar V. Cruz ang ginawa ng babae. I think there is no malice in it really. Although I don't approve it, no? And I will not recommend it. Yet it was done, so let it not be done again. Sinigurado naman ng mga opisyal ng Barangay Lourdes na maghihigpit na sila sa susunod na taon para di na maulit ang nangyari. Paalala ng simbahan, magandang bunga raw ng teknolohiya ang social media. Yun nga lang, sa kagustuhang magkaroon ng kakaibang letrato para dito, wag daw sanang kalimutan ng paggalang sa relihiyon at sa kapwa-tao. Beverly Natividad, News 5. Sinampal, tinusok ng baston at binuhusan pa ng mainit na tubig. Yan ang sinapit ng isang cancer patient na lumapit sa isang albularyo sa Pulilan, Bulacan. Kaya imbis na madugtungan at humaba pa ang buhay niya,
napadali tuloy. Narito ang wanted exclusive ni Rafi Tulfo. Sige. Ang nakikita niyo pong video ngayon ay isang makademonyong panggagamot. Kaya ito po isang babala. At pag-iingatan niyo ng husto. Ang nakuna sa video ay breast cancer patient na si Cora San Gabriel. Dumulog sa programang Wanted ng TV5 ang kanyang mag-ama. Paalam niya sa akin, pupunta lang doon sa biyenang ko. Doon siya mamamahinga kasi nga dito nalulungkot siya, wala siyang kasama. Kasi nalaman ko na lang na siya nagpapatingin na doon sa mediko na yon. Ang anak ni Cora ang mismong kumuha ng video. Sinasampal siya, yung sinisikmuraan, yung sinaksak siya ng basto ng Santo Niño. Yan. Anong nangyari ho dyan sa kumukulo ho yun? Kumukulo. 3 beses niya binuhos yan sa paa ng mama niyo. Hindi ay ka makakapektuhan ng nanay mo niyan dahil may nakasapi dyan. Kahit ay kabuhusan natin ng ano yan, wala ay ka magiging damage yan. Dahil ang masasaktan dyan, yung nakasapi sa kanya. Makalipas ang mahigit 1 linggo, pinawian na ng buhay si Cora. Lumabas ng malalang cancer ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Pero nakita ang mga pasa at sugat na kanyang tinamo mula sa malasadistang gamutan. Alam po namin doon na po papunta yung ano niya. Kaya lang po, lalo pa po siya naghirap. Para maaksyonan ang reklamo ng mag-ama, nangalap ang wanted ng sariling ebidensya laban sa mga gamot na kinilalan si Banji na taga Pulilan, Bulacan. Ano kayang irereseta ng mga kinaukulan sa ganitong malupit na paraan ng gamutan? Pakat po ang kabuuang kwento ng sadistang panggagamot na yan sa Wanted mamayang gabi pagkatapos po ng Pilipinas News. Okay, dun sa mga kababayan natin na pabalik na. Partner Cheryl, abay, konting ingat po kayo. Kung kayo ay magmamaneho, pauwi na dito sa Metro Manila. Konting ingat lamang po dahil marami na pong sasakyan sa mga lansangan. Sumunod tayo sa tamang speed limit lamang. Huwag tayo magmadali. Diba? Anyway, yan po ang 45 minuto na mga aksyong balita. Mga balitang kondisyon na matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon.